So, sa next topic po tayo mga kababayan, no? So, kamusta po mga kababayan? Ako po si Takay Romeo Moto at welcome po sa aking munting channel. Ito po yung next topic ngayon natin. Kasi ito mga kababayan, na content ko ito isang araw. So, ito, binibida talaga ito ni PBBM. Kasi meron tayong update dito eh. Kasi umamin po talaga yung grupo ng mga komunista, ito mga NPA, umamin talaga sila na nanghihina na po talaga yung grupo nila. Umamin sila eh. Kasi una, ang sabi ni PBBM dito sa video na to, no, meron na lang daw po na zero active NPA guerrilla fronts as of December 2023. And then meron nang na-neutralize na 1,399 members po ng NPA. And then meron na rin po sila nakumpiska na 1,700 na firearms. Yan. So, yung grupo po na komunista na kinakatakutan po nila ka Eric at saka ni Lorraine Badoy, paubos na po talaga. At base nga pa sa report nung December, 1,500 na lang po sila ngayon. So ngayon, ang sabi ng mga DDS dito, hindi raw po ito totoo. Sabi ng mga DDS, wala, hindi totoo yan, peke yan. Oh. So ngayon, ang nangyari ngayon dito, balita ito ngayong araw lang. Medyo on denial pa yung NPA eh. So sabi dito, no, CPP admits NPA setbacks, denies defeat. So, inamin ng NPA na meron na silang setback. Talagang setback na talaga sila. Pabalik na sila. Diba setback para pabalik, di ba? Pero, hindi pa raw sila natatalo. So ngayon, nagtataka lang kasi ako dito mga kababayan na sa mga katulad nga po ni Sara Duterte, na talagang takot na takot pa rin po sa NPA hanggang ngayon, na sinasabi nga po ni Sara Duterte, ay huwag tayo makipag-ano dyan, huwag tayo makipag-usap dyan, para kayo nakapag-usap sa demonyo. Di ba yun nasabi ni Sara Duterte, di ba? Then sila ka Eric, akala mo napaka-ano eh. Napaka-paranoid eh. Yung NPA, laking gulo ng ginagawa niyan. Paano naging malaking gulo eh? Paubos na nga. Di ba? Paubos na nga. At mismong NPA na mismo ang umamin na meron na talaga silang setback. Bago natin basahin yan mga kababayan, sa hindi lang po nakapanood, panoorin na rin natin. Panoorin na rin po natin yung sinabi nga po ni PBBM regarding nga po dyan sa mga komunistang grupo po na yan para mas maganda. Okay? Para kompleto po yung content. Sige, panoorin natin to. Yung mga internal security threats, ang mga kasama rito ay ang ating mga kapulisan, ang ating mga sundalo, ang Department of National Defense. Last year, nakapag-neutralize tayo ng 1,399 members of communist and local terrorist groups. Nakakuha tayo ng 1,751 na firearms, na baril, through capture, confiscation, recovery, and sa mga surrender. Ngayon, maaari na natin may report na wala nang active NPA guerrilla front as of December of 2023. Kaya patuloy natin ipulalaban ito at maganda naman ang performance ng ating AFP, maganda naman ang performance ng ating mga pulis, at magandang koordinasyon ng SND, ng Department of National Defense, lahat ang ating mga intelligence agencies ay silang nagtutulungan, kaya naman naging matagumpay itong ating kampanya kontra sa internal terrorism. Ayan, di ba? Kasi nung unang nilabas kasi ito ng PCO, sabi ng mga DDS, wala, hindi totoo yan. Basta achievement po ni PBBM para sa mga DDS, hindi totoo. Di ba? Ayan ang paniniwala ng mga DDS eh, na wala nang ginawang tama ang ating presidente. So ngayon mga kababayan, ngayon, paano nyo ngayon sasabihin na hindi totoo ito, na inamin na nga po ng NPA na paubos na talaga sila. Yan basahin na natin para mas maganda. Sabi dito. Okay. Basahin natin. Sabi dito sa report, the Communist Party of the Philippines on Monday admitted that its armed wing, the New People's Army, suffered from setback in previous year. Di ba? However, ito medyo sila dito, medyo on denial sila dito eh. However, CPP spokesperson Marco Valbuena. Itong Marco Valbuena, akala ko siya yung sa piston. Kapangalan niya lang pala, no? However, CPP spokesperson Marco Valbuena said that the NPA is far from defeated. Yan. On denial sila. Kumbaga, kahit na konti na lang sila, sinasabi pa rin nila na
Ay, hindi. Ano pa kami. Hindi pa kami talo. Parang ganyan. Ay, teka lang, no? So, maraming salamat pala sa iyo, Mactandem TX, sa yung kulay blue, at saka sa ating bagong member na si Mami B. Yan. Thank you sa inyo, Mami B, ha. Sayang di tayo nagkita, no? Nasa Muntinlupa kasi ako noon. Oh, sayang. So, sabi dito. Continue lang natin, no? Marco Balbena said that the NPA is far from defeated in response to the Armed Forces of the Philippines assertion that the Moist armed group has no more active guerrilla fronts. So kasi mga kababayan kasi, yung guerrilla fronts po kasi, kumbaga siya po yung grupo ng NPAs. Grupo. So kumbaga isang guerrilla front, sila yung nakapwesto sa isang lugar. Or pwedeng silang lumipat. Ganyan. Parang guerrilla front, parang grupo. So, sabi nga pa sa report ni PBBM, wala nang guerrilla front. So, ibig sabihin nun mga kababayan, watak-watak na po yung NPA. Siguro meron silang grupo, mga 2, 3, 10, gano'n na lang. Pero wala na silang guerrilla front, yung talagang maramihan. Kasi nga 0 na lang. Di ba? So, umamin dito yung grupong NPA na talagang wala na. Meron na silang setback. So, ibig sabihin nun mga kababayan, yung mismong komunistang grupo na to, sila na mismo yung nag-confirm dun po sa sinabi po ni PBBM. So, paano na ngayon itong mga DDS na puro na lang sila kasinungalingan? Paano na, di ba? Ang dami yung sinabi. So, ngayon, i-debunk ninyo yung sinabi ng NPA. Di ba? So, paano nyo di-debunk yan? So, sabi pa dito, no? Despite having suffered from setback over past years, the NPA is far from defeated, Balbuena said in a statement. Under the guidance of the party, the NPA has learned its lesson and is determined to frustrate the AFP's brutal offensive, he added. Yan. So talagang AFP pa talaga yung brutal para sa mga grupo na to, no? Parang baligtad ata, no? So, President Ferdinand Marcos Jr. Reiterated AFP claim over the weekend, which Balbuena said left the NPA in ridiculous. Yan. So, yun, meron pa rin silang halong pag-deny. Di ba? Pero, ang importante dito mga kababayan, inamin talaga ng grupo na to na meron silang setback. Di ba? So, base rin po sa report, noong December 2023, 1,500 na lang po kasi yung grupo na to. So, sabi dito, no, the NPA will make sure that it will outlast Marcos like it's outlasted his father, he added. So sabi ng grupo na NPA, no, na palalayasin daw nila si Marcos, si PBBM, tulad daw po ng ginawa nila sa tatay niya. So ibig sabihin ng mga kababayan, inaamin pala ng NPA, no, na sila nagpatalsik kay Ferdinand Marcos Sr. So ibig sabihin pala nun, kung kukunin natin yung logic ng NPA, magkasabwat para patalsikin si Ferdinand Marcos Sr., makasabot yung NPA at saka yung mga dilawan. Parang ganun lumalabas eh. Di ba? You get the point, no? And then, ito na nga sabi dito, no? The NPA is now down about 1,500 members as of December 2023, far from its peak of around 25,000 in 1987. Di ba? Kung kailan na nga po natapos yung EDSA, saka sila dumami. According to AFP spokesperson, Colonel Medal Aguilar. So yan mga kababayan. So ngayon mga kaka-streetwise, ang hindi ko lang talaga makuha, yes, admitted na medyo madami pa yung 1,500, pero kailangan pa ba talaga na mag-hysterical si Sara Duterte at saka si Ka Eric regarding dito? Kasi ito mga kababayan, no, ako kasi naniniwala naman ako na yung grupo na yan, yung grupo ng mga komunista na yan, may mga member po talaga sila na brainwash lang. Naniniwala naman ako mga kababayan na itong natitirang 1,500 po na to at yung mga na-brainwash po ay meron naman po silang karapatan para magbagong buhay. So kaya nga po gumawa si PBBM ng amnesty. 'Di ba? Kasi para ang tagal ko nang na content ito eh. Kasi ang pinapalabas kasi ni Sara Duterte na lahat na lang pwedeng bigyan ng amnesty.
Pero kung babasahin po natin yung mismong EO number ni PBBM, yung mga bibigyan lang po kasi ng amnesty dito ay yung may mga political crimes. Yung mga heinous crime po hindi pwede. So, di ba, palpak si Sara Duterte dito eh. At ako naniniwala naman ako na mayroon pa rin karapatan na magbagong buhay itong mga to. So, ayan po yung binibigyan po ni PBBM sa huling pagkakataon na magbagong buhay. Pero para kay Sara Duterte, hindi pwede. Para kay Sara Duterte, dapat lahat sila patayin. Kasi kahit sa peace talk, ayaw ni Sara Duterte eh. So, nabig sabihin nun, papatayin mo na lang. Di ba? Ganun ba yun? Oh. At mga kababayan, yung peace talk okay lang yan. Basta walang ceasefire. At nakalagay naman po kasi doon sa peace talk, base na rin po doon sa mismong leader ngayon ng grupo na to, kahit po na may peace talk, wala pong ceasefire. So doon po sa sinasabi ni Sara Duterte na huwag makipag-peace talk kasi nga magre-regroup lang yan. So paano magre-regroup yung mga yan kung wala namang ceasefire? Di ba? Ayan po yung logic po ng tanga eh. Pati mga DDS, ganun din eh. Ay, huwag kayo mag-peace talk kasi magre-regroup lang yan. Paano nga magre-regroup yan? Eh, wala kang ceasefire. Oh. At kaya dito si Ka Eric, akala mo, si Ka Eric ang kapal-kapal ng muka. Akala mo naman, totoo. Tandaan po natin mga kababayan na may mga nagsasabi po at may mga witness po na si Ka Eric po talaga ay hindi po talaga member ng grupong ito, ng grupo ng komunista na to. Kasi ito lang, no? Pakita ko sa inyo, no? Ito galing ito mismo sa spokesperson ng grupong komunista na to. Sinabi niya ito noong December 2020. Si George Kaoris Madlos. So sabi niya dito, the NPA spokesman accused alleged former communist rebel Jeffrey Celis or also known as Ka Eric as a fake whistleblower of the government over his statement about the CPP-NPA amid Senate inquiry on the issue of red tagging. So kahit mismo NPA mismo, sinusuka si Ka Eric kasi nga, hindi naman pala siya totoong NPA. Di ba yung mga DDS tuntua dito kay Ka Eric eh? Di ba yung mga DDS eh? Basta pag sinabi ni Ka Eric, totoo. So paano yan? Yung mismong grupo po ng mga komunista na to, ang nagsabi, na peke yan, hindi namin ka-member yan. Peke yan, si Ka Eric, peke yan. Wala akong kilalang Ka Eric. Sabi mismo ng, spokesperson mismo ng grupo na to, ng grupong komunista na to. Oh. Kasi mga kababayan, si Ka Eric po kasi, kasama po siya sa drug matrix ni Duterte noong 2016. So pagkatapos nun, after siyang ibunyag ni Duterte, kinabukasan, NPA na siya. NPA na siya. So ngayon bida-bida. Oh, di ba? Oh. So ang sabi niya pa dito, no, pasahin natin. May report pa yan dito eh. Para kompleto. Sabi dito. Among Celis lies, he says he was a member of the New People's Army National Operation Command from 2002 until March 2015. This is not only a blatant lie, but downright impossible, Madlos said. The rebel leader explained that the NPA's military structure prior to 2016 is entirely different. There was no NOC yet. So yung sinasabi nga po ni Ka Eric na siya po ay member ng National Operations Command, hindi daw po totoo yun kasi nga wala naman daw pong ganun. Diba? How can Celis be a member of an entity that has not yet existed during that time period he claims? Yan. O nga naman, di ba? O di ba? O nga naman. O. He added that had the military used their intelligence, they could not have overlooked this fact. O nga, no? So, di ba? Merong intelligence pala itong military natin. So, paano nakalusot ang isang peke na whistleblower? At bukod nga dyan, mga kababayan, meron pa. Meron pa. Kasi, mga kababayan, ang sinasabi rin po ni Ka Eric is alam na alam niya raw po yung nangyayari po sa UP. Nag-aral daw po siya sa UP. So, alam na alam daw po ni Ka Eric yung recruitment na nangyayari sa UP kasi nag-aral daw po siya doon. Pero, merong isang classmate, si Ka Eric, dito sa Iloilo, na sinasabi hindi totoo yun. Kasi si Ka Eric daw, nag-aral daw po sa Iloilo, hindi sa UP.
Di ba? Tuwan-tuwa yung mga DDS kay Ka Eric, di ba? Bukod sa kalbo na sinungaling pa pala. Base dun sa base dun sa sinasabi ng spokesperson ng komunista. So ngayon mga kababayan, nagtataka lang po kasi ako na itong grupo po na to, na grupong ito, itong komunista na to, paubos na po. So anong kinakatakot pa ngayon? Well, meron tayong karapatan na matakot. Dapat pa rin po tayo matakot. Kasi 1,500 pa rin po 'yan. Pero yung way po kung paano matakot sila Sara Duterte, sila Ka Eric, OA. Di ba parang yung nangyari dito, parang meron kang shotgun, tapos yung babarilin mo lang pala, daga. Parang ganun yung ginagawa ngayon nila Ka Eric at nila Sara Duterte. Meron silang dalang shotgun para sa daga. Parang ganun. Kasi mga kababayan, tandaan po natin na kailangan talagang takutin ni Sara Duterte ang mga tao regarding po sa mga komunistang grupo na to, kasi ito po yung nagiging reason ni Sara Duterte para kumuha po ng confidential fund. Di ba? Ayun naman talagang totoo eh. Di ba tinatakot nila tayo eh? Itong mga grupo na to, katakot to. Pahingi ako ng confidential fund, yung katakot. Ganun lang, kasimple yun eh. Matakot kayo? 1,500 na lang? Tapos wala ng guerrilla groups? Ano yun? At least you get the point, no? Go lang takero. Oh, thank you Mama BTV, no? Thank you, no? So ewan ko lang kung bakit ganyan yung mga DDS na yan. Pero, well, sana naniniwala ako na itong panahon nga po ni PBBM, bago matapos yung termino niya, malamang itong grupo po na to, ng mga komunista na to, malamang maubos na to. Ako naniniwala ko hindi naman sila mawawala eh. Naniniwala ako doon. Kasi malamang kung sila ay talagang lilipunin na ng gobyerno, may mga may iwan pa rin dyan. Mga 5, 20, ganyan. Di ba? Parang ganun na lang. Pero ako maniniwala ko na talagang madi-disable na to bago pumatapos yung termino ni PBBM. Naniniwala po ako doon. Kasi problema kasi pinakakaperahan nyo lang kasi to eh. Di ba? So dyan po mga kababayan, sa 862 po na nanonood, mga ka-Streetwise, pahingin na lang din po ulit ako ng like para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy po na pagsuporta.